ay manalig at sumampalataya sa mapagmahal nating Diyos. Sabi nga ng isang pilosopo, where reason ends, faith begins. Where reason ends, faith begins. Kapag hindi na natin maunawaan lahat ng bagay, marami tayong tanong na hindi masagot. Ang iniibig sa atin ay huwag na unawain. Ang iniibig sa atin, manalig na lang tayo sa Diyos. Kaya nga tayo ngayon nagbibisa, dahil ito isang tanda ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sinusuko na natin ang lahat sa Kanya. Lord, bahala ka na. Ikaw naman ang may gawa ng lahat. Pinapaubayan na namin si Nanay Estrella, si Lola Efe Isairo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sa totoo lang, mahal na mahal natin si Lola Efe. Yan ang totoo. Pero huwag natin kalimutan, merong mas higit na nagmamahal sa kanya. Mas may unang nagmahal sa kanya. At hindi natin yung kaya pumasan. Kung sino yun? Ang Diyos. Nasa Diyos na si Lola Efe. Kaya wala na tayo kailangan ikapagamba pa. Wala na tayo kailangan ikaalala pa. Dahil alam natin na sa mabuti siyang kalagayan sa ngayon. At nalaman ko na si Lola ay 91 years old. Sinabi sa Biblia, 70 ang normal lifespan ng tao and 80 for those who are strong. She is 91. Ibig sabihin, napakarami na niyang bonus. Sino kaya sa atin nakabot ng 91? So, baka hindi tayo lahat maabot doon. Ngunit, marami pa tayong kung pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Marami tayong pwedeng italaw ng utang na loob sa Kanya. Kaya nga kahit masakit, kahit gusto pa natin bulirin ng extension, hindi na talaga. Ang kailangan na lang natin gawin, tanggapin ang maluwag sa kalooban, ang pagpagaw ni Nanay Estrella, upang tayo makabulat sa buhay. At siya rin naman ay tuluyang magmamayama ang kanyang kaluluwa sa langit. Kaya nga po, as we continue the celebration of the Holy Mass, we thank the Lord for the gift of life, for the gift of Lola Efe in our needs. We thank her for the love and support we felt from her. And we thank God because she was given a long life here on earth. May we be challenged na kung tayo naman yung tatawagin ng magaling, sana katulad ni Lola Efe, handa tayo. Sana tayo'y haharap sa Panginoon ng karapat-dapat. Sana haharap tayo sa Kanya na nagsumikap na magpakabutit, magpakabanal, nagsumikap na gawin ang kalooban niya sa kanang ating buhay. Now we keep silent as we continue the celebration.